May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Nakatuto ka na ba? I got you. Main Event. Dear DJ Main, itago mo na lang ako sa pangalang Maxine. 33 years old na ako at isa po kong kahera dito sa may Quiapo. Madalas akong makinig ng programa mo, DJ Main, lalo na kapag alas 9 na ng gabi hanggang madaling araw. Aliw na aliw kasi ako sa iyong programa at sa mga nagko-confess sa'yo. Sobrang kakaiba at talagang napapaupo na lang ako habang tumatakbo sa kawalan ang aking imahinasyon. At ang pinakaaabangan ko sa programa mo ay yung kapag nagbibigay ka na ng payo. Doon ako mas lalong nakatutok. Dahil naisip ko, paano kung ako naman ang magpadala ng confession? Matagal na rin naman akong may problema sa pag-ibig na masasabi ko hanggang ngayon ay tampuhan pa rin namin ng asawa ko. Tawagin na lamang natin siyang Marco. Mas matanda siya sa akin ng 2 taon. Mabait siyang asawa, maalagain, at sobrang sipag kumayod sa buhay. Pero may isang bagay lang akong kinaiinisan sa kanya. At iyon ay kapag nagpupumilit siyang gawin ang bagay na ayoko. DJ Main, ilang beses na kasi niyang napapanggit ang isang bagay na gusto niyang subukan namin mag-asawa. At ilang beses ko na rin siyang sinabihan na hindi ako komportable dito. Dahil nung una naming sinubukan, sobrang sakit talaga. Kaya naman itinigil namin kaagad. Pero noong lumipas ang panahon, sinusubukan niya ulit akong kulitin na baka pwede ulit namin gawin. Na baka this time, mas kayanin ko na. Tinatawanan ko lang siya dahil sobrang kulit talaga nitong aking asawa. Akala ko nga lilipas din naman. Pero habang tumatagal, mas lalo niya itong gustong mangyari. At ako naman, sobrang naiinis na. Pero minsan, naiintindihan ko din naman siya. Siguro, may mga bagay talaga na gustong-gusto niyang subukan. Pero DJ Main, paano naman kung hindi ko talaga kaya, di ba? Para kasing ako pa ang nagiging masama. Dahil sa tuwing tatanggi ako, nagtatampo siya, nananahimik. At minsan pakiramdam ko tuloy ay nabibigo ko siya bilang asawa. Kaya nga ang ginagawa ko para mapagaan na lang ang pakiramdam niya, inaya ko na lang siyang gawin naming dalawa. Pero hindi ko naman inaasahan na ibang daanan ang aararuhin niya. DJ Main, noong mga oras na iyon, akala ko ay maayos na ang lahat. Dahil kahit papaano, sinusubukan kong makipagkompromiso sa aking asawa. Ayoko kasing maramdaman niya na hindi ko siya naiintindihan. Pero habang nagpapalitan kami ng init, may napansin ako. Parang may ginagawa siyang
hindi namin napagkasundo ang dalawa. Nung una, masarap naman. Maraming posisyon kaming sinubukan hanggang sa makaraos kaming pareho. Pero habang pagod ako, may naramdaman na lang ako sa aking likurang bahagi. DJ Min, doon niya pinuwersa sa makipot kong lagusan. Imbes na mapasigaw ako sa sarap, sigaw ng paghihinagpis ang aking inilabas. Halos bumaon ang daliri ko sa mga unan dahil sa sobrang sakit. At dahil sa ginawa niya, nagalit ako, sabay bitaw ng mga salitang wala siyang respeto. Dahil sa tagal kong nagsabi na ayoko, sa tagal kong nagpaliwanag para intindihin niya ako, parang wala pa rin pala. Dahil sarili niya pa rin ang nauna. DJ Main, nagtalo kami noong gabing iyon. At sa unang pagkakataon sa matagal naming pagsasama, talaga namang naiyak ako sa harapan niya. Humingi naman siya ng paumanhin kalaunan. Umiyak din siya at sinabing hindi niya daw sinasadya. Naging padalos-dalos lang daw siya dahil nga sa sobrang nais niya lang masubukan. Sana raw huwag na akong magalit dahil gusto niya lang daw maramdaman lahat ng unang beses niya sa akin. Kaya heto ko ngayon, DJ Main, litong-lito dahil hindi ko nga talaga kayang ibigay sa kanya. Kaya sana sa paglapit ko sa inyo ay matulungan ninyo ko kung ano ang pwedeng gawin ko sa kagustuhan ng asawa ko. Hindi ko alam kung paano ko siya masasatisfy. Hindi ko lang talaga din maintindihan. Bakit kailangan pang gawin iyon? May naglalawa naman akong butas. Bakit hindi na lang iyon? Kaya sana matulungan ninyo ko dito sa problema ko. Dahil gusto ko rin naman iparamdam sa aking asawa ang mga nais niya. Pero hindi ko talaga kaya. Kaya naman hanggang dito na lamang ang aking confession. Maraming salamat sa oras at pagbabasa. Maraming salamat DJ Main from Maxine of Quiapo. Alam mo Maxine, minsan kasi kapag mag-asawa na tayo or even hindi mag-asawa, kahit kayo'y mag-jowa na for the very long run or yung matagal na kayo o kahit nga yung bago lang iniisip natin na dahil mahal natin ang isang tao, kailangan lagi natin ibigay yung gusto nila, lahat ng gusto nila. Pero tandaan din natin, ang pagmamahal, hindi yan nasusukat sa kung gaano karami yung kaya nating gawin para mapasaya yung partner natin. 'Di ba? Kasi kasama sa pagmamahal, yung marunong makinig, rumespeto, at intindihin kung saan nagmumula yung takot o yung hindi pagiging komportable sa pakiramdam nung taong mahal mo o mahal natin. At dito naman kay Marco sa iyong mister, naiintindihan ko rin na may bagay siyang gustong maranasan bilang mag-asawa kayo kasi part naman ng intimate intimacy yan, yung nag-e-explore tayo. At normal lang na may mga curiosity tayo, may fantasy tayo, may mga gusto tayong pag-usapan at may mga bagay tayong gustong subukan na bago para sa atin to add spice sa ating relationship. Pero yung intimacy kasi ng dalawang tao, hindi naman yan tungkol sa isang tao lang na gustong maramdaman o makuha yung gusto niya. Kaya nga kayo partner, 'di ba? Ibig sabihin dalawa kayo. Hindi pwedeng isa lang ang magde-decide. Paano naman yung isa, 'di ba? And ang tunay na intimacy, kapag pareho kayong komportable dun sa ginagawa ninyo, pinag-uusapan ninyo. Pareho kayong handang magbigay. Pareho kayong may respeto sa isa't isa.
Kasi kapag ang isang tao ay sumuko lang o pumayag lang dahil natatakot siyang mawala yung partner niya, magalit, magtampo o pag-awayan lang nila. 'Di ba? Pakiramdam niya kailangan patunayan niya dun sa taong yun na totoo yung pagmamahal niya, which is nagiging mali na, hindi naman yun yung basihan At doon nawawala yung saya at nagiging problema na. Kaya Maxine, tandaan mo rin, hindi ka naman masamang asawa dahil may limitasyon ka. Lahat tayo, normal yan, may boundaries tayo. At may mga bagay na kahit gustuhin natin, hindi tayo para doon, hindi pa tayo handa. At doon sa limitasyon mong iyon, hindi naman ibig sabihin na kapag may hindi ka kayang gawin doon sa iyong partner, kulang na yung pagmamahal mo sa kanya. Kasi may karapatan kang sabihin kung ano ang kaya mo at kung ano ang hindi mo kaya. Siguro ngayon hindi mo pa kaya, pero in time, 'di ba? Darating 'yan kapag mismong ikaw na ang nakaramdam na, teka lang, ready na ako physically, ready na ako emotionally, pati mentally. At dito naman kay Marco, katulad ni Marco ng mga kalalakihan na mapilit sa mga bagay-bagay na gusto nilang gawin, 'di ba? At gustong subukan. Sana maintindihan nyo rin na minsan yung salitang hindi pa o pasensya ka na mahal, love, babe, baby, hindi kasi ako komportable dyan hindi naman ibig sabihin ayaw na sa'yo nung tao, nung partner mo, nung boyfriend mo, girlfriend mo o ng asawa mo. Kailangan lang talaga ng mas maraming pag-uusap pa, mas maraming pag-intindi at mas maraming assurance. Kasi sa isang relasyon, hindi dapat may isang nananalo o nasusunod lang at yung isa sumusunod lang. Kasi hindi naman ito laban kung sino ang dapat masunod. Dapat kayong dalawa ang panalo. Kasi kahit gaano pa kayo katagal magkasama, kahit asawa mo pa ang isang tao, ang respeto sa katawan, emosyon at boundaries ng isa't isa, dapat hindi po yan nawawala. Yan yung pinaka masakit na nangyayari sa relationship. 'Di ba nawawala yung boundaries ang nangyayari? 'Di ba hindi na nagiging healthy? Imbes na sana tumagal pa yung relasyon dahil may kayaw namang ipaglaban, nangyayari, naghihiwalay na kasi hindi nyo ginagamit yung boundaries ninyo at hindi nyo napag-uusapan ng maayos. At yung isa hindi rin willing makinig. Yun lang yung masakit. Kasi ang pagmamahal, hindi lang nasusukat yan sa ginawa mo ba lahat ng gusto ko? Ginawa mo ba lahat ng gusto ng partner mo? Ako naniniwala ako na ang pagmamahal mas nasusukat yan sa pinakinggan ka ba kahit hindi pareho yung gusto ninyo? Nirespeto niya ba? Kaya sana para kay Marco at kay Maxine at sa mga nakakaranas ng ganitong sitwasyon, intimate man yan, mga bagay na hindi ninyo napag-meet, na hindi nyo nabibigyan ng maayos na kasunduan, sana wag nyo lang pag-usapan kung ano yung gusto ninyong mangyari. Pag-usapan nyo rin kung ano yung nararamdaman ninyong dalawa. Kasi minsan ang kailangan ng isang relasyon, hindi naman bagong karanasan Minsan ang kailangan nito yung mas malalim na pag-unawa, pag-intindi sa bawat isa't isa. The deepest kind of intimacy is not just being close physically, but feeling safe enough to be honest emotionally.